Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 471 hanggang Kabanata 480. Kabanata 471. Nanatiling nakatayo si Hansen, pinapanood ang unicorn beetle na gawa sa berdeng kristal na umaakyat mula sa mga puwang na nilikha ng granada ni Li Mingtang. Ang unicorn beetle ay kasing laki ng kamao. Hindi ito mabilis umakyat at hindi malawak ang puwang. Kinailangan ng beetle ng ilang pagsisikap upang makababa sa lupa. Kung ikukumpara sa gintong Rubik's Cube at mga simulating crystals, halatang napaka-clumsy ng unicorn beetle. Mabagal itong umaakyat at tila hindi rin ito makalipad. Matapos umakyat ng kaunting distansya, tumama ang sungay ng beetle sa isang estatwa. Ang maliit na bagay ay tila napakabobo na hindi ito marunong umikot. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga paa nito, sinubukan nitong kumilos pasulong. Gayunpaman, halatang napakaliit ng lakas nito kaya hindi nito maigalaw ang estatwa. Ang beetle ay mukhang isang laruan na sasakyan na umiikot sa mga bilog. Matapos ang ilang pagmamasid, napansin ni Hansen na ang nilalang na ito ay parehong bobo at mahina. Hindi ito maihahambing sa gintong Rubik's Cube at tila hindi rin ito mapanganib. Naisip ni Hansen at umakyat mula sa tainga ng estatwa, nagtatapon ng kristal malapit sa unicorn beetle. Nabigla ang beetle sa tunog, nakalimutan nito ang estatwang sinusubukan nitong ilipat, lumingon at umakyat patungo sa kristal na nahulog. Sandali, tinamaan nito ang kristal na bahagyang mas malaki kaysa sa kamao. Gamit ang kanyang sungay bilang leverage, nagawa lamang ng unicorn beetle na bahagyang igalaw ang kristal at nabigo itong ilipat ito. May mga bagay sa mga produkto na ginawa ng mga crystallizers na sobrang walang silbi. Nagulat si Hansen. Lumapit siya sa unicorn beetle, hinawakan ang shell nito at itinaas ito. Parang pagong na nakahiga sa likod, ang unicorn beetle ay naglalakad-lakad ng kanyang mga paa ngunit nabigo pa ring makahawak ng kahit ano. Talagang napakamahina ito at hindi makaalis sa kamay ni Hansen. Siguro ito ay isang alaga na ginawa ng mga crystallizers. Maingat na sinuri ni Hansen ang beetle. Ang alaga na ito ay may mga misteryosong pattern ng mga crystallizers, katulad ng mga nasa itim na crystal gate na mukhang bitukan ng isang mekanikal na orasan. Hinawakan ni Hansen ang mga paa ng unicorn beetle gamit ang kanyang daliri, na agad na nahawakan ito ng beetle. Gayunpaman, wala itong gaanong lakas. Hawak ang daliri ni Hansen, umakyat ang unicorn beetle sa likod ng kanyang kamay. Hawak ang pulso ni Hansen, umuugong ang beetle ng dalawa. Nakita ni Hansen na talagang walang silbi ang beetle, kaya iniwan niya ito at naglakad patungo sa mga puwang na ginawa ng pagsabog ng granada. Tiyak na espesyal na ginawa ang granada ni Li Mingtang. Nasira nito ang sahig ng kristal at lumikha ng isang foot-long crack. Tumangala si Hansen sa crack at natuwa. May isang oval chamber sa ilalim ng crack na puno ng 12-dosenang purple crystals. Nakita na ni Hansen ang ganitong uri ng mga kristal dati, ito ang kristal na ginamit ni Jianran sa kanya, ang kristal na makapagpapalakas ng pag-unlad ng utak. Nais ni Hansen na bumaba para sa mga kristal na iyon, ngunit wala siyang kagamitan. Ito, pagkatapos ng lahat, ay isang doppelganger lamang. Natatakot si Hansen na masira ang doppelganger ng mga mananaliksik, kaya hindi siya nag-iwan ng anumang beast souls dito sa simula. Sa lakas ng Beetle Knight, hindi makatotohanan para sa kanya na palakihin ang crack. Kailangan ni Hansen na maghintay at maghintay para sa kanyang tunay na katawan at si Jianran na makapunta dito. Sa oras na iyon, iisip siya ng mga paraan upang makuha ang mga kristal mula sa silid sa ilalim. Ang kanyang tunay na katawan at si Jianran ay nasa medyo malayo mula sa kanyang doppelganger, kaya umupo si Hansen at nagsimulang maglaro sa unicorn beetle sa kanyang kamay. Mukhang kaakit-akit ang nilalang na ito ngunit napaka-clumsy. Masaya siyang maglaro dito. Sinundan ni Hansen at Jianran ang ruta ng doppelganger. Isinalarawan ni Hansen kung ano ang nangyari at dinala siya roon. Inilarawan din niya ang hitsura ng unicorn beetle kay Jianran, ngunit hindi rin niya alam kung ano ito. Ang hula niya ay maaaring ito ay isang laruan ng mga crystallizers o isang bagay na katulad nito. Matapos makita ang kanyang doppelganger, hinawakan ni Hansen ang unicorn beetle at ibinalik ang Beetle Knight sa kanyang isipan. Ang mga produkto ng mga crystallizers ay karaniwang may mga natatanging function. Ang gintong Rubik's Cube na inilarawan mo kanina ay talagang isang guard crystal. Maaari itong maglabas ng mga lightsabers na madaling pumutol ng mga warframes, lalo na ang mga katawan ng tao.
Maliban kung mayroong sapat na bilis ang isang tao upang makatakas bago ito magsimulang gumamit ng mga lightsabers, wala nang ibang paraan upang makalusot dito. Ang mga tila walang silbi na bagay na katulad nito ay talagang napakabihira sa mga crystallizer runs. Obserbahan ni Gianran ang unicorn beetle at hindi nakita ang anumang espesyal tungkol dito. Isang produkto ito ng mga crystallizers pagkatapos ng lahat. Kahit na ito ay isang laruan, talagang natatangi ito. Naniniwala akong makakakuha ako ng ilang pera kung ibabalik ko ito. Tumingin si Hansen sa unicorn beetle, ang tanging nakikita niya ay dolyar. Maraming mga collector ang labis na interesado sa mga produkto ng crystallizer. Kung makakahanap ka ng tamang tao, maaaring ito ay magkaroon ng malaking halaga, tumango si Gianran at sinabi. Kaya't itatago ko muna ito. Ipinagsama ni Hansen ang unicorn beetle sa isang bulsa at lumakad patungo sa puwang. Pagkatapos ay pinaganya niya ang kanyang super biological warframe upang palakihin ang puwang. Matapos ang higit sa 20 minuto, sapat na ang laki ng puwang para makapasok ang isang tao, kaya inalis na ni Hansen ang warframe at gumapang sa loob. Walang ibang bagay sa silid kundi ang mga purple crystals. Isa-isa itong pinulot ni Hansen at sa saya, binilang ang 16. Sinabi sa kanya dati ni Gianran na bagaman ang mga kristal na tinatawag na brain crystals ng tao ay makikita sa maraming crystallizer runs, hindi ito marami. Sa mas maliliit na runs, magiging maswerteng makahanap ng isa o dalawa. Kung minsan, wala talaga. Kahit sa mas malalaking runs, magiging kahanga-hanga kung makakakita ng 7 o 8 brain crystals. Sa kasaysayan ng tao, ang pinakamaraming brain crystals na natagpuan sa isang ruin ay higit sa 100 dagdag na nagulat sa buong alliance. Ang katotohanan na may 16 na brain crystal sa lugar na ito ay talagang isang malaking bagay. Kung nais mong kunin ang mga brain crystals na ito para sa iyong sarili, kailangan mong gamitin ang mga ito dito mismo. Kung hindi, makikita ito sa proseso ng pag-scan bago ka makasakay sa Daphne, sinabi ni Gianran kay Hansen na nakikita ang kasiyahan ng kanyang kasintahan. Kaya't gagamitin natin ang mga ito. Maghati tayo sa kalahati. Para sa mas mabuti, para sa mas masama. Sinabi ni Hansen at hinati ang mga brain crystal sa 2 bahagi, kumuha ng 8 para sa sarili at nagbigay ng 8 kay Gianran. Sa simula, hindi balak ni Gianran na kunin ang mga kristal. Sa pakikinig kay Hansen, masaya siyang kumuha ng 8 kristal at sinabi, maaari tayong gumamit ng isa sa loob ng 12 oras, kung hindi, ang labis na stimulation sa mga utak ay magdudulot ng maliit na problema. Tumango si Hansen at inilagay ang isang brain crystal sa kanyang noo. Bigla, nakaramdam siya ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang utak at nabasag ang brain crystal. Kabanata 472. Naramdaman ni Hansen ang pangangalay sa kanyang utak, at nagising siya sa malamig na pakiramdam mula sa kanyang pituitary, na ginawang mas maliwanag ang kanyang isipan kaysa sa dati. Talagang kamangha-manghang bagay ang brain crystals. Sa kasamaang palad, unti-unti ring maglalaho ang epekto nito. Sa huli, bahagya lamang na maunlad ang utak, itinatago ni Hansen ang natitirang brain crystals at tumingin sa triangular na exit sa gitna ng silid. Ang espasyo sa loob ng silid ay spherical. Bukod sa puwang kung saan sila galing, ang tanging labasan ay ang triangular tunnel na bumababa sa gitna ng silid. Lumakad si Hansen patungo sa tunnel at tumingin pababa, natagpuan na ang 6 na paa ang haba na tunnel ay nakakonekta sa isa pang spherical room. Gianran, alam mo ba kung ano ang gamit ng mga spherical rooms na ito? Alam ni Hansen na napakakaunti ng kanyang kaalaman tungkol sa mga crystallizers kaya't kailangan niyang tumingin kay Gianran. Niyuko ni Gianran ang kanyang ulo at sinabi, sa lahat ng materyales na pinag-aralan ko, walang nabanggit na mga ganitong lugar. Gayunpaman, maraming hindi malutas na misteryo sa sibilisasyong crystallizer, kaya't normal ito. Paano kung bumaba tayo at tingnan? Baka may mga brain crystals pa, naisip ni Hansen at sinabi. Pumasok na sina Li Mingtang at Wang Hao sa core area. Gayunpaman, sinundan sila ng guard crystal sa loob. Wala si Hansen sa ideya kung ano ang nangyayari sa core area, kaya maaaring makatagpo sila ng guard crystal kung susundan nila sina Li Mingtang at Wang Hao, na hindi ideal. Nagtataka ako kung masyado bang delikado, nag-atubiling sagot ni Gianran. Hindi ito delikado. Tinawag ni Hansen si Snow Charmer at ipinadala siya pababa sa triangular tunnel upang alamin kung ano ang nasa loob ng ibang silid. Sa hindi nagtagal, nakumpirma ni Hansen na ito ay isang walang laman na silid. Nakakita rin si Snow Charmer ng mga triangular tunnels na nag-uugnay sa iba pang mga lugar.
Nag-atubiling si Hansen at muling tinawag ang Beetle Knight na ginawang nakatago ang kanyang doppelganger sa loob ng tainga ng estatwa, pinapanood ang entrance kung saan pumasok sina Limingtang at ang iba sa core area, habang siya at si Jianran ay pumasok sa ibang silid sa pamamagitan ng triangular tunnel. Tulad ng sinabi ni Snow Charmer, ito ay isang walang laman na silid. Sa gilid ng silid ay may triangular tunnel ng parehong sukat na umaabot ng paalang sa isa pang spherical room. Inutusan ni Hansen si Snow Charmer na umakyat sa tunnel muna upang matiyak na walang panganib bago siya at si Jianran pumasok isa-isa. Lumabas na lahat ng spherical rooms ay walang laman, lahat ay konektado sa pamamagitan ng triangular tunnels. Matapos maglakbay sa higit sa 100 ng spherical rooms, natapos ni Jianran at Hansen sa isang normal na silid. Ang mga dingding ng silid ay nakalinya ng mga black crystal cabinets na may hindi bababa sa daan-daang lockers. Walang kaalaman kung ano ang nasa loob. Ito ay, ang kayamanan, nagulat si Jianran nang makita ang mga black crystal cabinets. Sinasabi mo bang ito ang kayamanan? Kaya, ang mga simulating crystals, parasite crystals, at guard crystals ay lahat nakaimbak dito. Labis na natuwa si Hansen na hindi niya inaasahan na makakapunta sa kayamanan ng hindi sinasadya. Ang mga black crystal cabinets na ito ay katulad ng mga ginamit upang itago ang mga kristal na natuklasan natin dati. Gayunpaman, ang silid na ito ay iba mula sa mga naunang kayamanan. Bukod dito, hindi ko alam kung bakit ang silid ay konektado sa mga spherical rooms. Sa makatuwid, hindi ko masiguro kung ito ang tunay na kayamanan. Hindi sigurado si Jianran. Magbukas tayo ng isa upang malaman. Inutusan ni Hansen si Jianran na bumalik sa nakaraang spherical room at inutusan si Snow Charmer na buksan ang isang parisukat na black crystal locker. Walang nangyaring kakaiba. Ang Black Crystal Locker ay walang laman. Walang nakaimbak sa loob. Bumalik si Jianran upang suriin ang panloob na estruktura ng kabinet at sinabi ng may katiyakan, ngayon sigurado na akong ito ang kabinet na naglalaman ng mga kristal. Dapat itong isang kayamanan, ngunit tila masyadong maliit para sa isang royalty ruin. Ang mga cabinets na ito ay hindi man lang maihahambing sa mga nasa mas maliliit na ruins. Mukhang hindi ito dinisenyo para sa royalty. Okay na basta ito ay isang kayamanan. Marahil ito ay ang pribadong koleksyon ng royalty. Excited si Hansen at inutusan si Snow Charmer na buksan ang iba pang mga cabinets. Gayunpaman, lahat ng dosenang cabinets ay lumabas na walang laman na nagbigay ng kaunting pagkadismaya kay Hansen. Ngunit ayaw ni Hansen na tanggapin ang zero gains, kaya inutusan niya si Snow Charmer na buksan ang lahat ng cabinets. Matapos niyang buksan ang higit sa 80 cabinets, sa wakas ay nakita niya ang kumikislap na liwanag sa loob. Excited si Hansen at mabilis na lumapit sa cabinet. Mayroong isang gintong kristal sa loob na kasing laki ng isang suso ng snail. Ito ay may komplikadong hiwa na ginawang parang isang napakaganda at gintong diamante. Ito ay isang kristal. Hindi naglakas ng loob si Hansen na kumilos at tinanong si Jianran. Tumanggaw si Jianran at sinabi, ito ay isang inactive kristal. Batay sa hitsura nito, dapat itong Rubik's Cube na nakita mo na. Hindi ito mag-oon ng kusa, di ba? Nagulat si Hansen. Niyuko ni Jianran ang kanyang ulo at ngumiti. Tiyak na hindi. Lahat ng mga kristal na nakaimbak sa kayamanan ay dormant hanggang sa ma-activate ng mga crystallizers. Gayunpaman, imposibleng makahanap ng buhay na crystallizer upang simulan ang mga kristal na ito. Ang mga guard crystals ay karaniwang nakikita, ngunit ang mga normal na ruins ay karaniwang may second x2 o 3x3 Rubik's Cubes. Kahit sa mas malalaking ruins, ang mga Rubik's Cubes ay kadalasang 6x6. Ang 12x12 Rubik's Cube na nakita mo ay napaka-rare at may mataas na halaga para sa koleksyon at pananaliksik. Kung ito rin ay isang 12x12 Rubik's Cube, napakahalaga nito. Nang marinig ni Hansen ang sinabi ni Jianran, labis siyang natuwa, kinuha ang gintong kristal at ipinasok ito sa kanyang bulsa. Kaya itatago ko muna ito. Alam ni Jianran kung ano ang iniisip niya ngunit hindi na siya nagsalita, simpleng pinagdudahan siya. Sa pagkakahanap ng guard crystal, lalo pang nagkaroon ng motibasyon si Hansen. Inutusan niya si Snow Charmer na buksan ang lahat ng natitirang cabinets at hindi nagtagal ay natagpuan ang isa pang kristal. Ito ay isang puting kristal. Tumingin si Hansen sa kanyang kasintahan, naguguluhan. Ito ay memory crystal, naglalaman ng lahat ng data na iniwan ng mga crystallizers. Kung ang isang tao ay may sapat na mental power, maaari niyang direktang maramdaman ang nilalaman ng kristal. Gayunpaman, ang mga tao ngayon ay hirap na umabot sa antas na iyon. Maaari lamang nilang makuha ang bahagi ng pira-pirasong impormasyon sa kristal sa tulong ng mga makina.
Dahil ang kristal na ito ay iniwan ng isang royalty ng crystallizer, maaaring naglalaman ito ng mahalagang impormasyon. Kung makakaya nating isalin ang bahagi nito, maaaring magdulot ito ng isa pang pagtalon sa ating agham at teknolohiya, ipinaliwanag ni Jianran. Kaya itatago ko muna ito. Hindi nagatubiling kinuha ni Hansen ang memory crystal. Nakarinig ka ba ng isang bagay? Biglang napansin ni Hansen ang isang tunog at tumingin kay Jianran. Niyuko ni Jianran ang kanyang ulo at sinabi, ano ang narinig mo? Habang si Hansen ay nasa gitna ng pagsasabi ng isang bagay, bigla siyang nakarinig ng isang bagay na nahuhulog. Ang mga pink na kristal na kasing laki ng itlog ng pato ay nagsimulang mahulog mula sa triangular tunnel kung saan sila bumaba. Sa sandaling iyon, mayroong higit sa 100 dagdag pink crystals na lumitaw. Mga parasite crystals. Sabay na sumigaw sina Jianran at Hansen. Kabanata 473. Ang mga oval parasite crystals ay nagtagumpay na nagtatapon sa kanilang mga sarili kay Jianran at Hansen na parang mga bouncing balls na dumarami na nagdulot sa mag-asawa na makaramdam ng takot. Run! Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Hansen ang kamay ni Jianran at tumakbo patungo sa exit ng kayamanan. Kahit na ang mga parasite crystals ay pwedeng durugin, napakarami nila na kahit si Hansen ay hindi makakaya ang lahat ng ito dahil dumikit ang mga ito sa katawan ng tao kapag nahawakan ang balat. Nagmamadali ang mag-asawa palabas ng kayamanan at tumakbo para sa kanilang buhay sa tunnel na bahagyang mas mataas kaysa sa tao. Walang katapusang mga parasite crystals ang sumunod sa kanila na parang alon ng dagat at punong-puno ang kanilang paningin. Ang mga pink crystals ay napakabilis din. Damat! Saan nagmumula ang mga parasite crystals na ito? Bakit hindi natin sila nakita nang pumasok tayo dito? Bahagyang naiinis si Hansen. Nasa loob sila ng core area ng ruin ng crystallizer royalty, tumatakbo ng walang ingat. Kung mamamatay sila dito, hindi nila alam kung anong pumatay sa kanila. Ngunit, habang tinitingnan ang walang katapusang mga parasite crystals na sumusunod sa kanila, alam ni Hansen na tiyak silang mamamatay kung hindi sila tatakbo kaya't hindi siya naglakas loob na huminto. Sa kabutihang palad, ang mga snow-toothed wolf mounts ay tumatakbo sa unahan nila bilang kanilang scout na nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Hansen. Boom! Ang snow-toothed wolf na tumatakbo sa unahan ay biglang naputol sa dalawa ng isang sinag ng liwanag. Malakas itong bumagsak sa sahig at pagkatapos ay nawala. Rubik's Cube. Nakita ni Hansen ang 12 by 12 Rubik's Cube sa susunod na intersection at nagdilim ang kanyang mukha. Dito. Unang tumakbo si Jianran sa isang side path at sumunod si Hansen. Ngunit, hindi umuurong ang mga parasite crystals o ang Rubik's Cube. Pareho silang sumunod sa mag-asawa. Tumakbo sina Jianran at Hansen sa paligid ng ilang sulok at biglang natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang dead end. Walang daan na mapuntahan. Anuman, alam ni Hansen na oras na upang ipaglaban ang kanilang buhay. Inilabas niya ang kanyang laser gun at pinaputok ang mga papalapit na parasite crystals na parang baliw. Ganoon din si Jianran, walang tigil na pinaputok ang kanyang laser gun sa mga parasite crystals. Gayunpaman, hindi gaanong epektibo ang mga baril. Matapos maputol ang ilang parasite crystals, nagsimula pang dumami ang mga ito. Wala talagang katapusan ang mga kristal. Sa hindi nagtagal, maraming parasite crystals ang lumapit sa kanila at sinubukang dumikit sa kanilang mga katawan. Pinigilan ni Hansen ang kanyang mga ngipin at naghagis ng granada bago siya nagtakip kay Jianran sa isang sulok. Pumutok ang granada sa tunnel, pinasira ang maraming parasite crystals. Ngunit, ordinaryong granada lamang ang ginamit ni Hansen. Ang crystal wall at sahig ay mabilis na pinalawak sa ilalim ng impact na parang bula, pinupuno ang buong tunnel at halos nalunod sina Hansen at Jianran. Okay ka lang ba? Sinubukan ni Hansen na igalaw ang kanyang katawan, ngunit siya ay nakulong sa mga kristal na patuloy na lumalawak dahil sa pagsabog na nagpapahirap sa kanya na kahit lumingon. Nakakulong ang mag-asawa sa isang makitid na espasyo, kaya't kinailangan nilang yakapin ang isa't isa. Walang karagdagang espasyo. Okay lang ako, sumagot si Jianran sa isang malambing na tono, ang kanyang pisngi ay nakadikit sa dibdib ni Hansen at ang kanyang katawan ay nakadikit sa kanya. Bagaman nasisiyahan si Hansen sa pagyakap kay Jianran, halatang mas mahalaga ang tumakas para sa kanilang buhay. Ang buong tunnel ay napuno ng mga lumalawak na kristal, kaya walang paraan upang makalabas mula sa daan na pinanggalingan nila. Ang tanging posibleng labasan ay ang espasyo sa likod ng dead end, kung mayroon man. Hanggang maaari nilang basagin ang crystal wall na ito, magkakaroon pa rin sila ng pag-asa. Ngunit, wala nang ibang beast soul weapon si Hansen na magagamit.
Kinailangan niyang gamitin ang Jade Esken at gawing jade ang kanyang mga kamay, nagpuputok sa crystal wall sa likod ni Jianran. Bang! Sa ilalim ng kamao ni Hansen, ang pader ay nagkaroon lamang ng hairline crack. Mayroon akong sacred blood dagger mula sa Second God Sanctuary. Subukan ko, sabi ni Jianran at tinawag ang kanyang dagger, tinutusok ang pader sa likod niya. Ngunit, halos hindi makagalaw si Jianran sa kanyang braso, kaya mahirap para sa kanya na ilagay ang maraming puwersa sa paggalaw. Bukod dito, kakasimula lang niyang maging evolver, kaya't wala siyang malaking fitness. Matapos ang ilang beses na pagtusok gamit ang kanyang dagger, nakagawa lamang siya ng ilang mababaw na puting marka sa pader ng kristal. Susubukan ko. Pinigilan ni Hansen si Jianran at muling pinadapa ang kanyang kamao sa crystal wall. Nakamit ni Hansen ang paunang tagumpay sa Yin Yang Blast. Gamit ang teknik ng Yin Force, hindi mahirap para sa kanya ang gumawa ng makapangyarihang suntok sa maikling distansya. Sa kaunting pag-vibrate, ang kamao ni Hansen ay pumutok sa pader ng kristal na may malalakas na tunog. Matapos ang 12-dosenang suntok, sa wakas ay nag-crack ang kristal. Nagsimula ng mahulog ang mga piraso ng kristal mula sa pader ng kristal. Sinundan ni Hansen ang kanyang suntok ng daan-daang beses, pinapalawak ang mga bitik. Sa wakas, na-pierce ang crystal wall ng kanyang kamao. Alam ko na hindi ako papayagang mamatay dito ng Diyos. Naging masaya si Hansen. Ang pader ng kristal ay hindi hihigit sa 1 pulgad ang kapal. Pinabilis niya ang kanyang mga suntok sa pader at mabilis na pinalawak ang butas sa laki na kayang tawirin ng isang tao. Humiga ng dahan-dahan at gumapang sa butas. Tumangala si Hansen sa butas at nakita ang isang hall. Mukhang walang gaanong bagay sa loob. Bukod dito, kung mayroong anumang bagay sa loob, tiyak na ito ay nagising dahil sa malalakas na ingay na kanyang ginagawa. Dahan-dahang humarap si Jianran. Ngunit, sa pagtingin sa butas, bigla siyang naging pula ang mga mata. Sumigaw siya, Hansen. Parang umiiyak siya. Puno ng luha ang kanyang mga mata at hinawakan ang mga kamay ni Hansen. Ang kristal sa tabi ng butas ay kulay pula mula sa dugo na nakakagulat tingnan. At ang likod ng mga kamay ni Hansen ay ganap na nasugatan. Ang pagbasag ng crystal wall gamit ang mga kamay ay isang mahirap na bagay para sa kanya kahit na siya ay nag-practice ng Jade Esken. Sa huli, halos nabali ang kanyang mga buto. Gayunpaman, pinigilan ni Hansen ang kanyang sarili at nagpatuloy na walang ingay, kaya't si Jianran ay napansin lamang ang kanyang sugat sa puntong ito. Hawak ang kamay ni Hansen, hindi makabuo ng kumpletong pangungusap si Jianran. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang ulan. Walang anuman. Isang maliit na sugat lang ito. Magandang kalagayan ng mga buto ko. Lumabas na tayo. Nakangiti si Hansen at pinilit si Jianran na gumapang sa butas. Sinundan siya ni Hansen sa loob at nagulat siya sa nakita. Ang hall ay kasing laki ng isang pabrika. Walang laman sa loob, ngunit sa kisame ng hall, may mga pulang kristal na lumulutang na parang mga pulang bituin, kumikislap ng pulang liwanag. Agad na nakilala ni Hansen ang ganitong uri ng kristal na siya ay simulating crystal. Boom! Nang just tumayo ang mag-asawa, lahat ng mga simulating crystal ay nagsimulang mag-flash ng pulang ilaw sa kanila na parang may press conference sa hall. Sa hindi nagtagal, mga pulang kristal na tao na eksaktong katulad ni Hansen o Jianran ang nahulog mula sa kisame at tumakbo patungo sa kanila. Kabanata 474. Ang mga simulating crystals ay isang kahangahangang likha na tinawag ng maraming iskolar ng tao na isang himala. Imposible para sa isang tao na maging bato, lalong-lalo na isang baril. Gayunpaman, ang mga simulating crystals ay lampas sa kanilang mga limitasyon. Bilang mga kristal, ang mga simulating crystals ay kayang gayahin ang mga katangian ng iba't ibang bagay na talagang kamangha-mangha. Kapag nagiging mga mekanismo, ang mga simulating crystals ay parang mga makina. Gayunpaman, kapag nagiging mga nilalang, mayroon silang mga katangian ng mga hayop. Bukod dito, ang mga kakayahan ng simulating crystals ay katulad ng mga simulated items. Kahit gaano ito kahanga-hanga, ang simulating crystal ay may isang nakamamatay na kahinaan, mas malakas ang target, mas malakas ito. Nangangahulugan ito na kung ang target ay hindi sapat na malakas, magiging mahina ang mga kristal. Siyempre, dahil sa material nito, hindi magiging masyadong mahina ang mga simulating crystals. Kung nagiging isang langgam ito, dahil sa tibay ng kristal, ito ay magiging 1,000 beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong langgam. Sa kasalukuyan, ang mga simulating crystals ay naging sina Hansen at Jianran. Sa katunayan, nakuha nila ang data ng kanilang mga katawan sa pamamagitan ng pag-scan.
Ang data ay maaaring gayahin, ngunit may ilang bagay na hindi kayang gayahin ng mga simulating crystals, tulad ng mga martial arts na kanilang sinanay at ang kanilang pag-unawa sa mga martial arts. Kaya, nang makita ni Hansen ang maraming simulating crystals na nagiging sina Jianran at siya, hindi siya masyadong nagulat kundi naging mas nakaka-relax. Kung ang mga simulating crystals ay naging mga warframes o armas, kahit na makakaiwas sila sa atake, ang mga kristal sa paligid nila ay lalawak sa ilalim ng epekto ng pagsabog at ililibing sina Jianran at siya. Sa puntong ito, ang mga simulating crystals ay naging sina Jianran at Hansen, at tiyak na alam ni Hansen ang lahat tungkol sa kanyang sariling katawan. Si Jianran ay isang mahina na evolver. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit sa tingin ni Hansen, ito ang pinakamahusay na maaaring mangyari. Si Jianran, sa kabilang banda, ay natatakot at naging mapotla. Mula sa isang bitag, nahulog sila sa isang mas malaking krisis. Hindi ito magiging epektibo kung muling puputukan ang tunnel. Kung puputukan nila ang isa pang tunnel, maaaring makulong sila dito ng tuluyan ng walang posibilidad na makatakas. Protektahan mo ang sarili mo. Hinailan ni Hansen si Jianran sa likod niya at tumalon patungo sa grupo ng mga pulang kristal na tao at pinutol ang isa sa kanila gamit ang kamay. Ibinato niya ang ulo ng kristal sa mukha ng susunod na pulang kristal na tao at sinipa ang dibdib nito gamit ang kanyang tuhod. Ang buong proseso ay napakabilis at hindi inaasahan na talagang kahanga-hanga. Kahit gaano karami ang mga simulating crystals, lahat sila ay nawasak ni Hansen. Ang mga pulang kristal na tao ay walang kapangyarihang lumaban na parang mga aso sa harap ni Hansen. Hindi naniniwala si Jianran na ang natitirang mga kristal na tao ay masyadong mahina. Sa kabila ng lahat, ang mga simulating crystals ay ginaya sina Hansen at siya. Bagamat ang mga kahawig niya, ang mga kahawig ni Hansen ay dapat teoretikal na may parehong kakayahan sa pisikal gaya niya. Ang tanging paliwanag para sa ganitong malaking agwat sa lakas ay na ginagamit ni Hansen ang kanyang sariling lakas ng napakabisa. Sa kabila ng parehong lakas, ang iba't ibang tao ay may iba't ibang aplikasyon. Parang naglalaro ng chess. Bagamat lahat ng manlalaro ay may parehong bilang ng mga piraso, ang isang advanced player ay maglalaro ng iba kumpara sa isang baguhan. Walang duda, ang porsyento ng lakas na kaya ni Hansen ay nagbigay sa kanya ng supermaster na katayuan, na dahilan kung bakit ang mga pulang kristal na tao ay kahawig niya ngunit hindi makalaban. Sa background ni Jianran, nakita na niya ang maraming talento, kabilang ang ilang surpassers. At ang mga demigods ay hindi nabihira sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pagdating sa bisa ng paggamit ng lakas, si Hansen ay tiyak na kabilang sa mga nangungunang 5 sa mga evolver. Bilang karagdagan, ang mga evolver na iyon ay lahat mga kilalang tao at mga anak ng mga prominenteng pamilya sa Alliance, may magagandang background at reputasyon. Si Jianran ay nakakita lamang ng isang tao na may simpleng background na makakaabot sa ganitong antas, na si Hansen. Ganap na humanga si Jianran sa mga galaw ni Hansen at labis na naging proud sa parehong si Hansen at sa kanyang pinili. Sa kanyang pamilya at katayuan, madali para sa kanya na pumili ng sinumang talentadong binata, ngunit pinili niya si Hansen at hindi nag-atubiling magdesisyon kahit noong mga panahong nawawala si Hansen. Bagamat ang kanyang pinili ay higit na batay sa emosyonal na dahilan, labis siyang masaya sa mga ginawa ni Hansen. Walang babae sa mundo ang hindi nagnanais na ang kanyang lalaki ang pinakamahusay, at hindi naiiba si Jianran. Boom boom boom. Ang mga nasira at pulang kristal ay nahulog sa sahig, naging pulang likido at nawala. Sa bawat solidong suntok ni Hansen, pinasabog ang daan-daang pulang kristal na tao. Boom! Gamit ang 7 kill, ginawang palakol ang kanyang binti, sinipa ang ulo ng isang pulang kristal na tao patungo sa kanyang mga laman, pinasabog ang buong katawan nito. Mga piraso ng kristal ang nahulog sa sahig. Hansen. Namula si Jianran sa excitement at niyakap ang kanyang lalaki, hindi alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman niyang habang siya ay nasa paligid ni Hansen, wala siyang dapat ipag-alala at wala siyang dapat ikabahala. Akala ni Hansen na nag-aalala si Jianran para sa kanya, kaya pinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang likod at ngumiti. Ilang pulang kristal na tao lang. Kailangan pa ng mas marami para masaktan ang iyong asawa. Walang anuman. Mahigpit siyang niyakap ni Jianran nang hindi nagsasalita o humihiwalay, itinagilid ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Ahem, hindi ito ang tamang oras. Kahit na nasa mood ka, kailangan nating makahanap ng ligtas na lugar. Nang makita ang kaakit-akit at nakakaakit na si Jianran, nag-aalab si Hansen sa damdamin. Wala akong mood. Namula si Jianran at tinamaan si Hansen sa kanyang munting kamao, binigyan siya ng masamang tingin. Isn't it nice to be young? You have the mood to flirt in such a place.
Isang boses ang umabot sa pinakamasamang oras na nagulat kay Hansen at Jianran. Agad silang lumingon. Ang crystal door sa gilid ng hall ay itinulak at pumasok si Li Mingtang mula sa labas, nakatingin sa mag-asawa na may ngiti. Tumingin si Hansen sa likod niya at hindi nakita si Wang Hao. Si Li Mingtang ay may mga sugat sa maraming bahagi at tila hindi maganda ang kanyang kalagayan. Hansen, pinagtataka mo ako. Nakakita lamang ako ng 3 tao sa iyong edad na kayang gamitin ang kanilang sariling lakas ng ganito ka-epektibo. Tumingin si Li Mingtang kay Hansen ng may pagpapahalaga at patuloy na sinabi, gayunpaman, nandito tayo sa isang ruin ng Crystallizer Royalty. Kaya, mula ngayon, kailangan mong sundin ang aking mga utos. At bakit naman? Malamig na nakatitig si Hansen kay Li Mingtang at sinabi. Kabanata 475. Para dito, ano sa tingin mo? Sabi ni Li Mingtang nang walang pakialam, at biglang ang kanyang balat ay naging ginto. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng gintong katawan na parang si Buddha mismo. Super Diamond Body. Nakuha mo ang Super Diamond Body. Nagtataka si Hansen habang pinapanood si Li Mingtang na may gintong katawan. Nagsimula ako ng 3 taong gulang at higit sa 60 taon na akong nag-aaral nito. Ang lahat ng aking nakuha ay paunang tagumpay lamang, tahimik na sinabi ni Li Mingtang, walang intensyon na magyabang. Ano ang Super Diamond Body? Tanong ni Hansen, naguguluhan. Ang pangalan ay parang isang nakakatawang karton na napanood niya dati sa Skynet. Ipinaliwanag ni Jianran, maraming Hyper Geno Arts ang inangkop mula sa mga sinaunang martial arts, kaya may iba't ibang rango. Gayunpaman, anuman ang rango na iyong tingnan, ang Super Diamond Body ay palaging nasa nangungunang 10. Ang Super Diamond Body ay inangkop mula sa sinaunang martial art na Indestructible Diamond Body. Kung maabot mo ito sa sukdulan, kahit ang plasma cannons ay hindi makakasakit sa iyo. Gayunpaman, napakahirap itong sanayin na ang 100 taon ay maaaring maging simula lamang. Kaya't hindi marami ang nagtatangkang subukan ng Hyper Geno Art na ito. Ngunit, kapag mayroon kang natamo, magiging hindi mapapantayan ang iyong katawan sa mga tao na may katulad na katayuan. Hindi ito kasing kahanga-hanga tulad ng sinabi ng kapitan. Paunang tagumpay lamang ang aking naabot. Kung ang isang tao ay may fitness level na higit sa 120, madali siyang makakabasag ng aking katawan. Huminto si Li Mingtang at sinabi, sa katunayan, hindi mo kinakailangan na maging kaaway ko. Wala akong intensyon na kunin ang iyong mga buhay, kung hindi, kapitan, hindi ka na makakaligtas hanggang sa sandaling ito. Sa Crystallizer King Ruin na puno ng mga panganib, ang karagdagang tao ay nangangahulugang karagdagang lakas. Dapat tayong magtulungan upang magkaroon ng mas malaking pagkakataon sa kaligtasan, ano sa tingin mo? Kooperasyon? Oo. Gayunpaman, kailangan mong sabihin sa amin ang tungkol sa iyong layunin sa pagpasok sa Crystallizer Royalty Ruin na ito. Ayaw naming mamatay na hindi alam kung bakit, pagkatapos kumonsulte sa kanyang girlfriend, sinabi ni Hansen kay Li Mingtang. Sa katunayan, wala itong magandang dulot sa inyo na malaman ito. Mas mabuti pang hindi ninyo ito malaman. Nagsalita si Li Mingtang na may pagsay. Kung nais mong makipagtulungan sa amin, tiyak na may kailangan ka mula sa amin. Kung susundan namin kayo ng hindi nagtatanong, malamang na mamatay kami nang hindi alam ang dahilan, malamig na sinabi ni Hansen. Talagang matalino kayong mga tao. Huminto si Li Mingtang at nagpatuloy, sa katunayan, maaari kong sabihin sa inyo at okay lang. Kapitan, dapat mong malaman na ang Crystallizer Ruin na ito ay natuklasan dekada na ang nakararaan. Nakarinig ako na isang interstellar exploration ship ang nakatagpo sa lugar na ito. Nag-isip si Jianran at nagsabi. Tumango si Li Mingtang ng bahagya at sinabi, tama. Natagpuan ng exploration ship ang Crystallizer Royalty Ruin at nagpadala ng isang pangkat upang galugarin ito. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Pagkatapos noon, nagpadala ang Alliance ng isang warship na katulad ng Daphne dito at wala ring nakabalik na buhay. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Tanong ni Jianran. Hindi. Umiling si Li Mingtang at sinabi, na may liwanag sa kanyang mga mata, ngunit ang aking yumaong ama ang kapitan ng exploration ship na unang nakatuklas ng ruin. Matapos siyang dumating dito, hindi na siya bumalik. Ang gusto ko lang ay hanapin ang kanyang labi. Propesor, sa tingin mo ba ay mga 3 taong gulang kami? Napakalinaw na gusto ninyo ni Wang Hao ng isang bagay dito. Huwag mong sabihin na si Wang Hao ay naghahanap din ng labi ng kanyang ama, tahimik na sinabi ni Hansen. Ngumiti si Li Mingtang at sinabi, syempre, ang dahilan kung bakit kami pumasok sa ruin ay dahil din sa isang bagay na dinala ng kapitan ng Alliance warship sa ruin. Ano iyon? Tanong ni Hansen.
Isang crystallizer key. Sa alamat, sinasabi na basta't mayroon ka ng susi na iyon, maaari mong simulan ang core ng mga crystallizer ruins at kontrolin ang lahat ng mga kristal. Punong-puno ng kasabikan si Li Mingtang. Maisip mo ba kung anong mangyayari kung makontrol ng mga tao ang mga kahangahangang teknolohiya ng crystallizer? Magiging 300 taon ang pag-unlad ng teknolohiya ng tao. Natatakot ako na ang dahilan kung bakit hinahanap mo ang crystallizer key na iyon ay hindi upang mapahusay ang mga teknolohiya ng tao, malamig na sinabi ni Hansen. Alam ni Hansen na ang tinatawag na exploration ship ay talagang mga pirate ships na kumukuha ng kayamanan sa universo na hindi napansin. Para kay Li Mingtang, ang kapitan ng isang exploration ship ay isang euphemism para sa interstellar pirate. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. Pumili ka kung nais mong makipagtulungan sa akin o hindi. Hindi sinagot ni Li Mingtang ang tanong ni Hansen kundi sinabi sa mag-asawa. Isang huling tanong, ano ang kailangan mo mula sa amin? Tanong ni Hansen. May isang lugar sa harap natin na hindi ko na nakuha ni Wang Hao. Nawala na rin kami sa isa't isa. Sa hindi inaasahan, nakatagpo ako sa inyo. Ngayon mayroon akong ideya, magtulungan tayong tatlo upang makalusot sa lugar na iyon at maabot ang core ng crystallizer ruin. Kapag nakarating tayo roon, maaari mong kunin ang mga kristal sa kayamanan na siyang hinahanap ng Alliance. At maaari kong kunin ang crystallizer key, ano sa tingin mo? Sabi ni Li Mingtang. Deal. Napagpasyahan na ni Hansen ang sagot kasama si Jianran ilang minuto na ang nakararaan, kaya't pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Okay, umalis na tayo. Kapag nandyan na tayo, sasabihin ko sa iyo ng detalyado kung ano ang dapat gawin. Huwag tayong magpaloko-loko dito, kung hindi, magiging panganib tayong tatlo, sabi ni Li Mingtang at umalis mula sa hall. Sinundan ni Hansen si Li Mingtang, hawak ang kamay ni Jianran. Habang tinitingnan ang paligid, hindi niya mapigil ang papurihan ng kadakilaan ng sibilisasyong crystallizer. Kahit ngayon, halos hindi makabuo ang alliance ng isang ganap na arkitektura na sumasaklaw sa buong planeta nang hindi naapektuhan ang sariling sistema ng regulasyon ng planeta, na talagang kahanga-hanga. Maingat na pinangunahan ni Li Mingtang ang daan sa harap nila, sinasabi kung ano ang dapat bantayan upang hindi nila matrigger ang self-defense mechanism sa ruin. Sa hindi nagtagal, tatlo sila ay nakarating sa isang abyss na mukhang walang ilalim at may lapad na ilang milya. Parang mga pintuan ng impyerno. Mula sa malayo, nakita niya ang isang kastilyong parang fairy tale na mukhang dinisenyo para sa mga higanti. Ang kastilyo ay nakakonekta sa kanilang panig sa pamamagitan ng isang foot-long crystal bridge. Parang ang dalawang panig ng abyss ay nakakonekta sa pamamagitan ng isang sinulid. Sa pagdaan sa Crystal Bridge na ito, makararating tayo sa core ng Crystallizer Royalty Ruin, sabi ni Li Mingtang, itinuturo ang kastilyo sa malayo. Maaari ba tayong lumipad sa ibabaw? Tanong ni Hansen, naguguluhan. Tingnan mo sa itaas, itinuturo ni Li Mingtang ang kisame at sinabi. Tumingin ang mag-asawa sa itaas at nakita ang mga higanteng berdeng kristal na nakabitin mula sa kisame na parang mga chandelier, bawat isa ay higit sa 10 talampakan ang lapad at napakaganda. Sa kabila ng kanilang kagandahan, si Jianran ay naging mapatla nang makita ang mga ito. Kabanata 476. Pagkatapos makita ang mga berdeng kristal, nagsimula si Jianran na bumulong. May mga nest crystals dito. Paano tayo makakalakad doon? Tanong ni Jianran kay Li Mingtang. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating magtulungan, sagot ni Li Mingtang. Hindi alam ni Hansen kung ano ang gamit ng mga berdeng kristal, kaya't tahimik na nakinig siya. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit nabigo sina Li Mingtang at Wang Hao na makalusot. Ang mga berdeng kristal na parang mga chandelier ay tinatawag na nest crystals, na nag-aalaga ng maraming mini crystals sa loob nila. Ang mga nest crystals ay napakasensitibo sa sirkulasyon ng hangin. Sa sandaling may hangin na dumaan sa paligid nila, ang mga mini crystals sa loob ay lalabas na parang graba. Ngunit, ang mga mini crystals ay 1,000 beses na mas nakakatakot kaysa sa graba. Puno ng mga tinik, sisimulan nilang isip-sipan ang dugo sa sandaling dumikit ang mga ito sa balat ng tao. Kahit na may super diamond body, hindi kayang harapin ni Li Mingtang ang mga mini crystals, kaya tiyak na hindi madali ang makalusot. Ang paggamit ng mga flying beast souls upang lumipad ay tiyak na mag-trigger ng mga nest crystals. Ang tanging posibleng paraan ay dahan-dahan na maglakad sa crystal bridge upang mabawasan ang sirkulasyon ng hangin, upang hindi matrigger ang mga nests. Ang problema ay kahit na makakapasok sila sa tulay, magdudulot pa rin ito ng galaw at sirkulasyon ng hangin, na maaari pa ring mag-trigger ng mga nests.
Kung matrigger ang mga nest crystals, kailangan nilang magtulungan upang maiwasan ang pagdikit ng mga mini crystals. Ipinaliwanag ni Limingtang kay Jianran at Hansen kung paano haharapin ang mga mini crystals, at dahan-dahan silang naglakad sa crystal bridge na may distansya sa pagitan nila. Walang sino man sa kanila ang naglakas loob na tumakbo ng mabilis. Gumagalaw sila sa tulay na parang mabagal na kilos upang maiwasan ang pag-alerto sa mga nest crystals. Sa simula, inisip ni Limingtang na halos imposibleng makalusot nang hindi nag-trigger ng mga kristal. Gayunpaman, dahan-dahan silang nakatawid sa tulay. Ang mga nest crystals na nakabitin sa itaas ay hindi nag-trigger. Kakaiba, kahit si Limingtang ay nagkunot ng noo, hindi malaman kung bakit ang mga nest crystals ay napakakalmado. Noong huli, nang pumunta si Limingtang sa lugar na ito kasama si Wang Hao, nag-trigger sila ng nest crystal nang hindi pa sila naglalakad ng malayo. Sa huli, kinailangan nilang tumakas ng hiwalay. Kahit na ganoon, nasugatan pa rin si Limingtang. Mas mabuti kung maiwasan nating matrigger ang mga ito. Pasukin natin, sabi ni Limingtang at pumasok sa kastilyo. Sumunod sina Jianran at Hansen na pinapanatili ang distansya mula kay Limingtang. Dati, kailangan sila ni Limingtang upang makatawid sa tulay. Ngunit ngayon na hindi nag-trigger ang mga nest crystals, maaaring hindi na sila kailanganin ni Limingtang. Maingat na sinundan ni Hansen si Limingtang sa loob ng kastilyo. Bukas na ang gate. Nang pumasok sila, napanganga sila. Sa malaking silid ay maraming bangkay na nakalatag ng magulo. Ang lahat ng mga bangkay ay mukhang buhay na walang anumang palatandaan ng pagkatuyo. Tila parang mga buhay na tao. Ngunit, sa mas malapit na pagsisiyasat, madaling makita ng tatlo na sila ay patay. Nang makita ang mga patay na tao, biglang naging masaya si Limingtang. Mabilis na sinipat ang mga bangkay, at ang kanyang mga mata ay bumagsak sa katawan ng isang lalaking nasa gitna ng kanyang edad at siya ay labis na nagalak. Bagaman masaya si Limingtang, hindi siya naglakas loob na lumapit, nagmamasid ng maingat. Ang mga tao ay hindi namatay dito ng walang dahilan. Walang mga sugat sa kanilang mga katawan. Nakatayo o nakaupo, simpleng namatay sila nang walang anumang palatandaan ng laban o pakikibaka. Gayunpaman, hindi pa rin nauunawaan ni Limingtang kung paano namatay ang mga tao at kung bakit eksaktong katulad ang kanilang mga katawan sa kanilang buhay, nang walang anumang mga palatandaan ng pagkabulok, na dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na lumapit. Si Hansen at Jianran ay lalong hindi nakaramdam ng pagnanais na lumapit. Nang malapit na silang magtanong kay Limingtang, biglang may nakita silang lumalabas mula sa isang istrukture sa loob ng kastilyo. Sa mas malapit na pagtingin, nakita ni Limingtang na si Wang Hao ito at biglang nagbago ang kanyang hitsura. Tinawag niya si Wang Hao, kailan ka dumating? May nakita ka bang anuman? Ngumiti si Wang Hao, iniabot ang kanyang kamay at ipinakita kay Limingtang ang isang pulang kristal na kasing laki ng itlog ng kalapati. Matapos kaming maghiwalay, naglakbay ako bago ako dumating dito, at nakakita din ako ng bagay. Kamangha-mangha, ibigay mo ang bagay, bilis. Nang makita ang pulang kristal, labis na natuwa si Limingtang at masigasig na tiningnan ang pulang kristal. Sige, dahan-dahang lumapit si Wang Hao kay Limingtang, mabilis na ibinibigay ang kristal kay Limingtang. Labing masaya si Limingtang at inabot ang kanyang kamay upang kunin ang kristal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na ibinalik ni Wang Hao ang kanyang kamay at inagaw ang kristal, sabay na pinapalo si Limingtang sa dibdib gamit ang kanyang isa pang kamay. Naghanda na si Limingtang. Sa sandaling gumawa ng galaw, ang katawan ni Limingtang ay nagiging ginto. Nang tamaan ni Wang Hao ang kanyang dibdib, ang tunog ay parang metal na tumama sa metal. Wang Hao, dapat mong malaman na hindi mo kayang saktan ang aking super diamond body, malamig na sinabi ni Limingtang. Talaga, sumimsim si Wang Hao at biglang naghagis ng granada. Ngunit, hindi ibinato ni Wang Hao ang granada kay Limingtang o sa mag-asawa, kundi sa labas ng kastilyo. Nang marinig ang malakas na pagsabog at daloy ng hangin, biglang naging mapotla si Hansen. Ang mga nest sa kisame ay halos sabay na sumabog. Lahat ng mga berdeng mini crystals na nakatago sa loob ay nahulog na parang bagyong alikabok. Sa hindi nagtagal, ang mga mini crystals ay tumakbo patungo sa kanila na parang mga locust, walang ibinibigay na oras upang makapag-react. Masunog sa impyerno. Tinignan ni Wang Hao ang tatlo ng malamig habang ang mga mini crystals ay dumaan sa kanyang katawan na parang hindi siya target. Nagulat si Limingtang, ngunit huli na ang lahat para tumakas. Lahat ng berdeng mini crystals ay dumikit sa kanyang katawan, kung saan kahit ang kanyang super diamond body ay hindi makakapagtanggol. Nagsimula siyang mag-alon ng kanyang mga kamay na parang baliw, ngunit walang silbi.
Parami ang mga mini crystals na nagsimulang dumikit sa kanya. Parehong mapatla sina Hansen at Jianran, iniisip na malamang ito na ang katapusan ng kanilang buhay. Dahil kahit ang super diamond body ni Li Mingtang ay hindi epektibo, mas maliit ang posibilidad na makaligtas sila. Ngunit, pagkatapos dumating ang mga mini crystals, lumampas din sila sa mag-asawa at hindi sila dumikit, na nagbigay sa kanila ng parehong gulat at saya. Ano? Nakita ang sitwasyon, nagulat si Wang Hao sa mag-asawa. Okay, hayaan mong ipadala kita sa impyerno. Tinawag ni Wang Hao ang kanyang gintong Beast Soul Sword at tahasang lumapit kay Hansen. Kabanata 477. Si Hansen ay nakatitig sa pulang kristal na hawak ni Wang Hao sa kanyang kaliwang kamay, hindi dahil sa may nakita siyang espesyal dito, kundi dahil ang pendulum ng siyam na buhay na pusa ay tumutugon sa pulang kristal. Ang pulang kristal ay mukhang kahawig ng material ng pendulum ng siyam na buhay na pusa. Walang sapat na oras para kay Hansen na suriin ang kristal, si Wang Hao ay lumapit na sa kanya. Nakatayo si Hansen sa harap ni Jianran at nag-transform sa Fairy Queen, sabay na pinatakbo ang Heresy Mantra at Overload upang makamit ang kanyang pinakamahusay na anyo. Hindi kita pinatay dahil ayaw kong malaman ni Li Mingtang ang tungkol sa tunay kong lakas. Akala mo ba ay kaya mo akong talunin gamit ang iyong kahabag-habag na kakayahan? Nagmamasid si Wang Hao na may paghamak habang itinutok ang kanyang espada kay Hansen. Ang galaw ni Wang Hao ay napakabilis, at ang kanyang espada ay umabot sa lalamunan ni Hansen sa isang iglap. Pumintig ang puso ni Hansen habang nakatingin siya kay Wang Hao. Sa halip na umatras, humakbang siya pasulong, lumapit kay Wang Hao na parang multo. Kahit na ginawa ni Hansen ang lahat ng kanyang makakaya, ang kanyang fitness ay hindi maihahambing kay Wang Hao na lumampas na sa isang daang. Bukod dito, si Wang Hao ay may hawak na Sacred Blood Sword mula sa Second God Sanctuary, habang si Hansen ay walang wastong sandata na magagamit, na nagpapahirap sa kanya na makipagkompetensya kay Wang Hao. Ang tanging pagkakataon ni Hansen na manalo ay ang makipaglaban ng malapitan. Nang makita ni Hansen na lumalapit siya, binago ni Wang Hao ang kanyang espada, mula sa pagtusok ay naging paggupit ng walang pag-aalinlangan. Halos walang paraan si Hansen upang ipagtanggol ang sarili. Swish! Medyo mabagal si Hansen sa pag-iwas sa espada, at agad na nagmarka ang kanyang leeg ng sugat. Nagsimula ang dugo na dumaloy. Bagaman hindi ito nakamamatay, mukhang nakakatakot. Mag-ingat ka, Hansen. Ito ay Sprocket Sword. Huwag hayaan siyang tumama muli, nag-alala si Jianran kay Hansen, naguguluhan. Talaga bang ganyan? Sumimsim si Wang Hao at biglang naghagis ng granada. Ngunit, hindi inihagis ni Wang Hao ang granada kay Li Mingtang o sa mag-asawa, kundi sa labas ng kastilyo. Nang marinig ang malakas na pagsabog at daloy ng hangin, biglang naging mapatla si Hansen. Ang mga nest sa kisame ay halos sabay na sumabog. Lahat ng mga berdeng mini crystals na nakatago sa loob ay nahulog na parang bagyong alikabok. Sa hindi nagtagal, ang mga mini crystals ay tumakbo patungo sa kanila na parang mga locust, walang ibinibigay na oras upang makapag-react. Masunog kayo sa impyerno. Tinignan ni Wang Hao ang tatlo na may malamig na tingin, habang ang mga mini crystals ay dumaan sa kanyang katawan na parang hindi siya target. Nagulat si Li Mingtang, ngunit huli na ang lahat para tumakas. Lahat ng berdeng mini crystals ay dumikit sa kanyang katawan, kung saan kahit ang kanyang super diamond body ay hindi makakapagtanggol. Nagsimula siyang mag-alo ng kanyang mga kamay na parang baliw, ngunit walang silbi. Parami ang mga mini crystals na nagsimulang dumikit sa kanya. Parehong mapatla sina Hansen at Jianran, iniisip na malamang ito na ang katapusan ng kanilang buhay. Dahil kahit ang super diamond body ni Li Mingtang ay hindi epektibo, mas maliit ang posibilidad na makaligtas sila. Ngunit, pagkatapos dumating ang mga mini crystals, lumampas din sila sa mag-asawa at hindi sila dumikit, na nagbigay sa kanila ng parehong gulat at saya. Ano? Nakita ang sitwasyon, nagulat si Wang Hao sa mag-asawa. Okay, hayaan mong ipadala kita sa impyerno. Tinawag ni Wang Hao ang kanyang gintong Beast Soul Sword at tahasang lumapit kay Hansen. Ikaw ay talagang isang G's. Napakatalino mo na nakilala mo ang Sprocket Sword. Gayunpaman, huli na ang iyong nalaman. Inilipat ni Wang Hao ang kanyang kaliwang kamay at tinawag ang isa pang Beast Soul Sword. Gamit ang dalawang espada sa kanyang mga kamay, patuloy niyang sinalakay si Hansen. Wala nang paraan si Hansen upang harangan ang mga papalapit na pag-atake. Ang mga kasanayan sa espada ni Wang Hao ay napakalakas na ang dalawang espada ay parang dinisenyo upang gamitin ng magkasama. Isang espada pagkatapos ng isa pa, hindi binigyan ni Wang Hao si Hansen ng pagkakataong huminga.
Ang mga pag-atake ay napakasikip na parang dalawang sprockets na sumusulong na magkakabit ang kanilang mga ngipin ng walang puwang. Sa isang iglap, si Hansen ay nagkaroon na ng maraming sugat at dumudugo ng husto. Mula nang umunlad si Hansen sa Second God Sanctuary, hindi pa siya nakakasalubong ng ganoong kalakas na kalaban. Walang paraan para makipaglaban si Hansen sa isang taong may fitness na higit sa 100 at gumagamit ng sprocket sword. Tinawag ang kanyang dagger, nais ni Jianran na sumali sa laban. Kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay, hindi siya makakatayo roon at panoorin na mapatay si Hansen. Huwag kang lumapit. Kaya ko na ito, sigaw ni Hansen upang pigilan si Jianran na lumapit, nakatitig sa dalawang espada ni Wang Hao. Huwag kang magmadali, pareho kayong mamamatay. Ang mga espada ni Wang Hao ay lalong bumilis, malamig ang kanyang mukha. Ang mga kasanayan sa kiting na pinaghirapan ni Hansen ay naging kapaki-pakinabang. Sa pamamagitan ng mahusay na kalkulasyon, nagawa ni Hansen na pigilan si Wang Hao. Kahit na wala siyang kakayahang lumaban, ang mga espada ni Wang Hao ay hindi kailanman nakamamatay sa kanya. Hindi maiwasang kumunat ang noo ni Wang Hao. Ang sprocket sword ay isa sa mga pinakamahusay na kasanayan sa espada sa pag-atake. Sa sandaling magsimula, halos walang makakapigil dito. Mula nang magtagumpay si Wang Hao sa pagsasanay ng sprocket sword, kahit na ang isang evolver na mas malakas kaysa sa kanya ay halos hindi makakaligtas sa kanyang dalawang espada. Magiging kahanga-hanga kung may makakaharangan ng 1 o 200 pag-atake. Gayunpaman, ang fitness ni Hansen ay mas mahina kaysa kay Wang Hao, ngunit nakaharang na siya ng 300 pag-atake bago makapaglansad ng nakamamatay na pag-atake si Wang Hao. Bukod dito, nararamdaman ni Wang Hao na mas lalong nahihirapan ang kanyang mga espada na saktan si Hansen. Kahit na si Hansen ay puno ng mga sugat at dugo, alam na alam ni Wang Hao na ang mga sugat na iyon ay hindi nakamamatay. Ang mas kakaiba ay ang mga sugat ni Hansen ay bahagyang dumudugo lamang nang siya ay nasaktan, ngunit agad na huminto ang pagdurugo, at nagsimulang lumiit ang sugat. Ang mga mata ni Hansen ay walang emosyon na parang balon na sumasalamin sa lahat ng galaw ng kanyang kalaban. Ang sprocket sword ay talagang kahanga-hanga. Halos walang tigil sa pagitan ng dalawang pag-atake. Ang bawat pag-atake ay maingat na dinisenyo na sa sandaling magawa ang unang pag-atake, ang bawat pag-atake na sumunod ay hindi na mapipigilan. Ang bawat pag-atake ay nakatarget sa isang mahalagang bahagi, hindi binibigyan ng kalaban ng pagkakataong lumaban bago siya mapatay. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi mga makina na may sprockets. At ang disenyo ng sprocket sword ay nagbigay pa nga kay Hansen ng ilang karagdagang pagkakataon. Pagdating sa disenyo sa martial arts, hindi pa nakakasalubong ni Hansen ang sinumang mas malakas kaysa kay Queen, na isang tunay na master. Hindi katulad ni Queen, ang mga kasanayan sa espada ni Wang Hao ay kalahating nakapirming at kalahating kalkulado, na nagpapalakas nito kaysa sa mga kasanayan sa kiting ni Queen. Kung si Queen ay isang tunay na master, si Wang Hao ay isang taong may magandang set ng mga kasanayan sa espada. Kahit gaano kaganda ang isang set ng mga kasanayan sa espada, dapat itong maging mahigpit na may mga pagkakamali. Nang ginagamit ni Hansen ang mga kasanayan sa kiting upang umiwas sa mga pag-atake mula kay Wang Hao, patuloy din niyang pinagkakamali si Wang Hao. Unti-unti, mas naunawaan ni Hansen ang sprocket sword, kaya't mas lalong nahihirapan si Wang Hao na saktan siya. Nagalit si Wang Hao. Ito ang unang pagkakataon na nakakasalubong niya ang isang kalaban na katulad nito. Mukhang medyo ordinaryo ang paggalaw ng paa ni Hansen. Gayunpaman, kahit gaano kalakas ang mga kasanayan sa espada ni Wang Hao, mahirap para sa kanya na patayin si Hansen. Ang fitness ni Hansen ay mas masama kaysa kay Wang Hao, ngunit nagsimula nang makaramdam si Wang Hao na malapit na siyang mawala ng kontrol. Ang figure ni Hansen ay lalong naging hindi mahuhulaan sa mga mata ni Wang Hao, na nagpaubos sa kanyang kumpiyansa at nagparamdam sa kanya na mahirap para sa kanya na patayin si Han Senador. Nag-aalala pa nga si Wang Hao na maaaring gumanti si Han Senador. Imposible. Yumengal si Wang Hao, mas lalong pinapalo si Han Senador gamit ang kanyang mga espada. Gayunpaman, halos walang epekto. Sa kabaligtaran, mas lalong nagiging madali para kay Hansen na harapin siya. Ang galit ay magdudulot lamang ng mas maraming pagkakamali sa mga kasanayan sa espada ni Wang Hao. Bigla, parang nagpalit ang sitwasyon. Ang mga kasanayan sa espada ni Wang Hao ay kasing lakas pa rin ng dati, ngunit sa ilang kadahilanan, parang nasa kawalan siya. Parehong nagulat at nagsaya si Jianran. Si Wang Hao na nagsanay ng sprocket sword, na isa sa mga pinakamalakas na kasanayan sa pag-atake gamit ang espada, ay nabigo na patayin si Hansen pagkatapos ng unang pag-atake, at nagawa pa nga ni Hansen na ibalik ang sitwasyon, isang bagay na hindi pa naririnig ni Jianran.
Ang isang fitness level na higit sa 100 at ang kilalang Sprocket Sword ay parang walang silbi sa harap ni Hansen. Si Hansen ay lalong naging mas nababaluktot, habang si Wang Hao ay lalong napipigilan. Gamit ang malakas na fitness at matalas na Sacred Blood Sword, hindi kayang patumbahin ni Wang Hao si Hansen. Boom! Sa isang suntok mula kay Hansen, kinailangan ni Wang Hao na magpalit mula sa pag-atake patungo sa pagtatanggol. Ang kilalang Sprocket Sword ay napilitang itigil. Kabanata 478. Halos maduraj ang isipan ni Wang Hao. Hindi niya maisip na mapipilitin siyang ipagtanggol ang kanyang sarili habang ginagamit ang Sprocket Sword. Nagulat at galit, bigla siyang umatras na hawak ang pulang kristal at malungkot na sinabi, hahayaan kitang mamatay ng masama. Habang nagsasalita, inilagay ni Wang Hao ang pulang kristal sa kanyang noo. Pagkatapos, biglang nagliwanag ang pulang kristal at nagpakawala ng isang sinag ng pulang liwanag. Para bang ginagabayan ng pulang liwanag, ang mga berdeng mini crystals na lumulutang sa hangin ay nagtungo lahat kay Hansen na parang inuutusan ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagulat si Hansen. Hindi niya alam na kaya pala ni Wang Hao na gamitin ang pulang kristal upang kontrolin ang ibang mga kristal. Kahit si Hansen mismo ay hindi alam kung bakit hindi lumapit sa kanya at kay Jianran ang mga mini crystals kanina, kaya hindi siya makaisip ng anumang paraan upang harangan ang mga mini crystals. Isang dagat ng berdeng mini crystals ang nasa harap na ng mukha ni Hansen. Squeak! Bigla, isang mahinang tili ang narinig mula sa bulsa ni Hansen. Ang mga berdeng mini crystals na papalapit kay Hansen ay biglang tumigil na parang tumigil ang oras. Pagkatapos ng ilang sandali, gumalaw muli ang mga berdeng mini crystals. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na si Hansen ang kanilang target, kundi si Wang Hao na may hawak na pulang kristal. Biglang namutla si Wang Hao, nagmamadaling ginamit ang pulang kristal, ngunit walang nangyari. Ang mga berdeng mini crystals ay ganap na wala sa kontrol at agad na tinakpan ang kanyang katawan. Ouch! Masakit na yumengal si Wang Hao at gumulong-gulong sa sahig. Gayunpaman, agad siyang tumigil sa paggalaw. Lahat ng kanyang dugo ay nawala sa isang segundo, at natuyo ang kanyang katawan. Nakatitig si Wang Hao nang malapad ang kanyang mga mata, puno ng kawalan ng pag-asa. Squeak! Tumunog muli ang bulsa ni Hansen. Ang mga berdeng mini crystals ay lumipad pataas at bumalik sa kanilang mga nest sa isang spiral, napakaganda ngunit nakakatakot. Parehong natigilan sina Hansen at Jianran. Mabilis na binuksan ni Hansen ang kanyang bulsa at kinuha ang berdeng kristal na unicorn beetle na inilagay niya doon. Ang unicorn beetle ay nasa ganoon ding paraan, nakahiga ng walang buhay sa kamay ni Hansen. Mukhang walang silbi pa rin ito, ngunit parehong namangha sina Hansen at Jianran dito sa puntong ito. Walang alinlangan, ang dahilan kung bakit nawala sa kontrol ni Wang Hao ang mga berdeng mini crystals at sinipsip siya ng tuyo ay dahil sa unicorn beetle na ito. Sigurado si Hansen na kailangan din niyang pasalamatan ang unicorn beetle dahil pinigilan nito ang mga berdeng mini crystals na lumapit sa kanila kanina. Ano ito? Tumingin si Hansen sa unicorn beetle sa kanyang kamay, nagulat. Umiling lamang si Jianran. Hindi pa siya nakakarinig ng ganoong bagay. Parang ang mga crystallizers lamang ang makakakontrol ng mga kristal, habang ang mga crystallizers ay hindi lumilitaw sa anyo ng anumang nilalang, lalo na ang isang unicorn beetle. Gayunpaman, kung hindi isang crystallizer ang unicorn beetle na ito, paano nito nakontrol ang lahat ng mga kristal na iyon? Maingat na ibinalik ni Hansen ang unicorn beetle sa kanyang bulsa. Ano man ito, naramdaman ni Hansen na nakakuha siya ng kayamanan. Sa pagkakaroon ng unicorn beetle malapit sa kanya, magiging mas ligtas siya sa pagpasok sa anumang crystallizer ruin. Pagkatapos ibalik ang unicorn beetle, lumapit si Hansen sa katawan ni Wang Hao at kinuha ang pulang kristal. Nang hawakan ng pulang kristal, mas lalong tumugon ang pendulum ng siyam na buhay na pusa. Gayunpaman, nang ilagay ni Hansen ang pulang kristal sa tabi ng pendulum ng siyam na buhay na pusa, walang kakaibang nangyari. Walang duda na ang piraso ng kristal na ito ang nagpapareact sa pendulum ng siyam na buhay na pusa, ngunit bakit? Nag-isip si Hansen at pagkatapos ay inilagay ang pulang kristal sa kanyang noo tulad ng ginawa ni Wang Hao. Bigla, nakaramdam si Hansen ng isang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang utak. Medyo kahawig ito ng pakiramdam nang gamitin niya ang brain crystal, ngunit iba ito sapagkat hindi niya naramdaman ang electric shock, tanging ang init lamang. Kakaiba ito. Paano ginamit ni Wang Hao ang piraso ng kristal na ito upang kontrolin ang ibang mga kristal? Hindi nakahanap si Hansen ng paraan upang gamitin ang pulang kristal. Habang nag-aalinlangan si Hansen, bigla niyang naramdaman na natutunaw ang kristal sa kanyang kamay.
Nagulat, nais ni Hansen na tanggalin ang kristal sa kanyang noo, ngunit ang kristal ay naging likido na hindi na niya mahawakan. Sa isang iglap, ang pulang likido ay pumasok sa utak ni Hansen na nagpainit ng husto. Nagsimulang tumaas ang puting singaw mula sa buhok ni Hansen. Gayunpaman, ang init na iyon ay hindi nagparamdam kay Hansen ng hindi komportable. Sa kabaligtaran, naramdaman ni Hansen na ang kanyang utak ay hindi kailanman naging ganito kaliwanag. Ang epekto ay mas mahusay kaysa noong ginamit niya lamang ang brain crystal. Sa hindi nagtagal, unti-unting nawala ang init sa kanyang utak. Walang ibang naramdaman si Hansen maliban sa mas malinaw na utak. Matapos masipsip ang kristal, ang pendulum ng siyam na buhay na pusa ay hindi na mainit at naging ordinaryong bato muli. Ayos ka lang ba? Hinawakan ni Jianran ang noo ni Hansen, nag-aalala. Ayos lang ako. Ang bagay na ito ay katulad ng brain crystals. Paano ba ginamit ni Wang Hao ito upang kontrolin ang ibang mga kristal? Nagtataka si Hansen. Parehong patay na sina Li Mingtang at Wang Hao, kaya't natatakot akong walang nakakaalam ng katotohanan. Tumingin muli si Jianran sa mga katawan ni Li Mingtang at Wang Hao. Ang 2 taong elite ng Alliance ay namatay sa ruin ng Crystallizer Royalty dahil sa isang kakaibang dahilan. Tumanggaw si Hansen ngunit hindi siya sumasang-ayon. Habang tinitingnan ang mga naiwang gamit ni Li Mingtang at Wang Hao, nakita ni Hansen ang access card na may larawan ng siyam na buhay na pusa sa card holder ni Wang Hao. Sa kanyang pagkagulat, hindi nakita ni Hansen ang katulad na access card sa mga gamit ni Li Mingtang. Tiningnan ni Hansen ang ibang mga gamit ngunit walang ibang mahahalagang bagay na natagpuan. Ibinalik ni Hansen ang lahat sa orihinal nitong pwesto, tiningnan ang loob ng kastilyo, ngunit hindi na siya pumasok ng mas malalim. Gamit ang unicorn beetle na ito, dapat tayong makakalabas ng ligtas sa ruin at maghanap ng iba pang mga taong nakakulong pa rin dito. Hinawakan ni Hansen ang kamay ni Jianran at bumalik, ayaw ng manako ang kayamanan. Pangunahin na dahil ang lahat ay kukunin ng Alliance sa sandaling bumalik si Hansen sa Daphne. Walang paraan para mailabas niya ito sa scan. Ang pinakakinatatakutan ni Hansen ay kung matagpuan ang unicorn beetle. Dahil dala ang unicorn beetle, natagpuan ni Hansen na hindi naglakas loob na lumapit sa kanila ang ibang mga kristal. Ang Rubik's Cube, ang simulating crystals, at ang parasite crystals ay lahat ay nag-freeze tuwing papalapit ang unicorn beetle. Wala nang umatake sa kanila ng kusa. Kahit na hindi nakikilala ni Jianran at Hansen ang mga landas, hindi sila makakaharap ng anumang panganib dahil sa unicorn beetle. Pagkaraan ng mahigit kalahating araw, sa wakas ay nakasalubong ng dalawa ang ibang mga tao na pumasok sa ruin kasama si Chen Shoshan. Matapos magkita-kita, natagpuan ng grupo ng mga tao ang pasukan kung saan sila nanggaling, salamat sa paghuhusga ng isang propesor. Pagkalabas nila, hindi na sila nakasalubong ng simulating crystals at nakabalik ng maayos sa Daphne. Ang 2 kristal na dinala ni Hansen ay hindi nakaligtas sa scan, ngunit sa tuwa ni Hansen, hindi natagpuan ang unicorn beetle. Kabanata 479. Dahil sa malaking aksidente sa paggalugad sa Crystallizer Ruin, agad na pinauwi ang Daphne. Hindi pa alam kung parurusahan ba sila. Sa kabutihang palad, ang 2 advanced crystals na dinala ni Hansen ay isinumite sa alliance ni Jianran na nagpalaya sa kanya mula sa posibleng parusa. Bilang isang Kokal soldier, si Hansen ay masyadong walang halaga para managot, kaya't ayos lang din siya. Korn, lumapit ka rito. Nakaupo sa kanyang kama, nagbabasa ng libro si Hansen nang makita niyang nakikipaglaban ang unicorn beetle sa isang paan ng mesa, sinusubukang ibagsak ito gamit ang sungay nito. Sa kasamaang palad, napakahina nito kaya hindi man lang nito may galaw ang mesa. Sinigawan siya ni Hansen, ngunit hindi siya naintindihan ng unicorn beetle, patuloy pa rin itong nagsisikap na makipaglaban sa mesa. Bumalik ka! Kahit na alam ni Hansen na hindi siya naiintindihan ng unicorn beetle, tamad siyang bumangon mula sa kama, kaya't sinigawan niya muli ang beetle. Hindi siya pinansin ng unicorn beetle. Gayunpaman, biglang nahuli ang katawan nito ng isang bagay at nagsimulang lumutang patungo kay Hansen. Nagulat si Hansen nang makita ang unicorn beetle. Nang baguhin niya ang kanyang isip, biglang nawala ang suporta ng unicorn beetle at nahulog mula sa hangin. Lubos na nagulat si Hansen. Sinubukan niyang itoon muli ang kanyang isip sa unicorn beetle, at sa hindi nagtagal, lumutang muli ito, lumilipad ng hindi pantay patungo sa kanya. Nahuli ni Hansen ang unicorn beetle gamit ang kanyang kamay at labis na nagsaya. Pagkatapos ay sinubukan niyang itoon ang kanyang atensyon sa ibang mas maliliit na bagay tulad ng mga tasa. Tunay nga, nalaman niyang kaya niyang igalaw ang ilang mas maliliit na bagay gamit ang kanyang isip. Kaya niyang ipalutang ang isang tasa sa loob ng isang saklaw na mga 6 na talampakan.
Kung mas malayo ang bagay, wala na siyang kapangyarihan dito. Gayon din, hindi niya kayang iangat ang anumang mabigat gamit ang kanyang isip. Sa una, labis na nagsaya si Hansen. Gayunpaman, kalaunan ay natuklasan niyang halos walang silbi ang kakayahang ito. Ang kinakailangang distansya ay mahigpit, at ang aktwal na puwersa na magagamit niya ay masyadong mahina. Halos imposible itong gamitin sa isang laban. Parang nagbigay ng revolusyonaryong pag-unlad ang pulang kristal sa aking utak. Ngayon ay kaya ko nang gamitin ang aking isip upang igalaw ang mga bagay. Gayunpaman, napakahina pa rin ito kaya hindi ito gaanong kapaki-pakinabang. Sa hindi nagtagal, nawala ng interes si Hansen sa kanyang bagong natamong kakayahan. Gayunpaman, ang isa pang benepisyong hatid ng pulang kristal ay nagpasaya kay Hansen. Nang simulan ni Hansen na muling matuto ng sinaunang wika matapos siyang bumalik, natuklasan niya mas mahusay ang kanyang memorya at pag-unawa, at mas mabilis ang kanyang pag-unlad. Dahil sa aksidente sa huling misyon, ipinagbabawal sa lahat sa Daphne na pumasok sa God's Sanctuary o gumamit ng Skynet. Kailangan ni Hansen na matuto ng sinaunang wika. Dahil sa pagiging mas mahusay ng kanyang utak, malaki ang kanyang pag-unlad sa pag-unawa sa sinaunang wika. Kahit na hindi pa rin niya naiintindihan ang karamihan sa Dangshan Sutra, naiintindihan na ngayon ni Hansen ang bahagi na mas madaling basahin. Ang bahaging ito ay isang teknik na kumakatawan sa isang uri ng paggalaw ng paa. Sa pamamagitan lamang ng pagpunta pasulong, paatros, pakaliwa, pakanan, at patagilid, makakagawa ang isa ng walang katapusang mga kagiliw-giliw na kombinasyon. Ipinakikita nito kung paano nagmula ang tao sa isa, ang isa ay nagbunga ng dalawa, ang dalawa ay nagbunga ng tatlo, at ang tatlo ay nagbunga ng lahat ng bagay. Bukod dito, mula sa pananaw ni Hansen, ang teknik na ito na nakasulat sa Dangshan Sutra ay medyo kahawig ng mga kasanayan sa kiting ni Queen. Natuto lamang si Hansen ng ilang mababaw na teknik mula kay Queen at hindi niya ito natutunan ng sistematiko. Gayunpaman, matapos basahin ang bahaging ito sa Dangshan Sutra, nagalak si Hansen dahil nagkaroon siya ng ilang mga epiphany na hindi niya kailanman naisip dati. Mas lalo siyang nabighani sa Dangshan Sutra habang mas marami siyang nababasa. Ang isang maliit na teknik lamang ay kumakatawan sa napakaraming kaalaman, na nagpalakas ng pagnanais ni Hansen na basahin ang pangunahing bahagi ng Dangshan Sutra. Mas lalong dumami ang mga tala ni Hansen habang nagbabasa siya. Gayunpaman, medyo nakakabagot para sa kanya na mag-ensayo ng mag-isa. Nagpasya si Hansen na makipaglaban sa ibang tao upang subukan kung tama ang kanyang iniisip. Gayunpaman, dahil sa pagbabawal sa Daphne, walang paraan para magamit niya ang Skynet. Natural, hindi siya makakapag-login sa Gladiator platform. Gayunpaman, may isa pang paraan. Ginamit ni Hansen ang holographic trainer upang kumonekta sa virtual camp ng militar na nagpapahintulot sa kanya na makipag-spar sa ibang mga sundalo. Hindi naisip ni Hansen na gumamit ng ibang pangalan at ginamit pa rin niya ang pangalang A Soldier on Warship sa virtual camp. Kahit na ang ranggo ni Hansen ay major, siya ay isang newbie pa rin sa virtual camp at kailangan niyang makakuha ng karanasan mula sa pakikipaglaban upang umunlad. Pumili si Hansen ng random na laban at sa hindi nagtagal ay namatch siya sa isang kapitan. Tiningnan ni Hansen ang kanyang kalaban at nalaman niyang isang matangkad na babae na gumamit ng face blur function. Ang kanyang ID ay MS Perfume. Sa parehong oras, sa teleport station ng Planet Roca, ginagamit din ni Chin Suan ang holographic trainer upang mag-login sa virtual camp, at ang kanyang pangalang ID ay MS Perfume. Nang makita ang pangalang ID ng kanyang kalaban, nagulat si Chin Suan dahil ang pangalang iyon ay naging sikat sa mga sundalo matapos mailabas ang video ng 7 kill. Gayunpaman, tiningnan niya ang tala ng kanyang kalaban at nalaman niyang isang newbie ito na walang panalo at walang talo, kaya't naisip niyang isang pagkakataon lamang ang pangalan. Hindi naisip ni Hansen na mamatch siya kay Chin Suan, at hindi rin inaasahan ni Chin Suan na ma-pair siya kay Hansen. Ang dalawang matalik na kaibigan ay pumasok sa paligsahan ng walang kaalam-alam. Malaki ang swerte ni Chin Suan, mas maganda kaysa kay Hansen. Matapos siyang umunlad sa Second God Sanctuary, siya ay random na naitalaga sa isang malaking shelter na sinakop na ng mga tao. Mayroong milyon-milyong tao sa shelter, kung saan marami ang mga malalakas na evolvers. Maraming tao rin ang nagtatrabaho para sa special squad na may maraming talento. Matapos dumating si Chin Suan, nakakuha siya ng malaking supply ng karne at napuno na ang kanyang ordinary, primitive, at mutant geno points. Gamit ang ilang sacred geno points na nakuha, nagawa niyang lumampas sa 100 sa fitness pagkatapos ng 2 taon, tiyak na isa siya sa mga nangungunang evolvers. Nang makita niyang isang newbie lamang ang kanyang kalaban, hindi gaanong binigyan ni Chin Suan ng pansin ang kalaban.
Naisip niya na mabilis niyang matatapos ang laban. Gayunpaman, pagkatapos magsimula ang laban, hindi niya inaasahan ang magiging resulta. Nagpalit siya mula sa kalmado tungo sa galit at pagkatapos ay sa lungkot, halos umiyak sa huli. Si Qin Zuan ay isang taong nakakita ng iba't ibang uri ng mga talento. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakasalubong niya ang isang kalaban na katulad nito. Hindi umatake si A-Soldier on Warship, patuloy niyang iniiwasan ang mga pag-atake. Gayunpaman, nang magawa na niya ang lahat ng kaya niya, hindi pa rin niya nataman ang kanyang kalaban. Bukod dito, sa kanyang pagkadismaya, napilitan siyang maipit sa isang dead end ng kanyang kalaban nang hindi niya namamalayan. Malinaw, kaya sanang tapusin ng kanyang kalaban ang laban sa isang galaw, ngunit hindi niya ito pinili. Ang paglalaro niya sa kanya ay isang insulto lamang kay Qin Zuan. Pagsisisihan mo ito, kinagat ni Qin Zuan ang kanyang labi, nagagalit. Pagkatapos ay ginamit niya ang Atomic Fission at ang Hyper Geno Art na Thunder Knife na bagong natutunan niya bilang isang evolver. Kabanata 480. Kahit na ang pangalan nito ay Thunder Knife, hindi ito isang kasanayan sa paggamit ng kutsilyo, kundi isang Hyper Geno Art na maaaring baguhin ang mga selula ng katawan sa kamay ng isang tao, lalo na ang gilid ng mga kamay, na ginagawa itong kasing talas ng talam, na dudurog sa lahat ng nasa daanan nito. Siyempre, sa virtual camp, hindi ganap na maipamalas ang katangiang ito. Gayunpaman, ang Thunder Knife ay maaari ring dagdagan ng malaki ang bilis ng isang tao, na medyo kapaki-pakinabang. Ang kanyang mga kamay ay parang kidlat na sumasaksak, napakabilis ni Qin Zuan, na nagbibigay ng malaking presyon kay Hansen. Crack! Hindi nakaiwas si Hansen sa oras at nataman sa kanyang balikat. Biglang bumaba ang kanyang health value ng 64% na nagpapakita kung gaano kalakas ang pag-atake ni Qin Zuan. Kahit na hindi ito isang mahalagang bahagi na nasaktan, nawala pa rin si Hansen ng higit sa kalahati ng kanyang kalusugan sa isang pag-atake. Naramdaman ng kaunting kilig, alam ni Hansen na sa harap lamang ng isang malakas na kalaban ay tunay niyang masusubukan kung kapaki-pakinabang ang kanyang natutunan. Sa makatuwid, mas malakas ang kanyang kalaban, mas masaya siya. Gayunpaman, hindi na siya makakayanan ng kanyang kalusugan para sa isang pangalawang pag-atake. Nag-ingat ng husto si Hansen at nagsimulang isama ang kanyang natutunan mula sa Dangshan Sutra sa kanyang paggalaw ng paa at paggalaw. Sa simula, medyo hilaw pa siya. Nang magsagawa si Qin Zuan ng mabilis na pag-atake gamit ang Thunder Knife sa kanya, paulit-ulit siyang naipit sa mapanganib na mga sitwasyon. Gayunpaman, habang unti-unting ginagamit ni Hansen ang kanyang natutunan, nagulat siya nang malaman ang lahat ng mga posibilidad na naroon. Para bang binuksan niya ang mga pintuan sa bagong mundo, nakakakita ng maraming bagay na hindi niya kailanman naisip dati. Mas lalo nang naengganyo si Hansen sa kanyang bagong natuklasan. Sa simula, naramdaman niyang nagbibigay sa kanya ng malaking presyon ang kanyang kalaban na MS Perfume. Ngunit unti-unti, hindi na naramdaman ni Hansen ang presyon at lubos na nakatuon sa pag-aaral ng teknik na nabanggit sa Dangshan Sutra. Wala na ang kanyang kalaban sa kanyang paningin. Mula sa sandaling iyon, hindi na si MS Perfume ang kalaban ni Hansen, kundi ang kanyang pagnanais para sa bagong mundo. Sa simula, labis na nagalit si Qin Zuan, gustong gamitin ang lahat ng kaya niya upang talunin ang nakakainis na kalaban na ito. Gayunpaman, unti-unting naging pagkagulat ang kanyang galit, at pagkatapos ay paggalang at pagkamangha. Natuklasan ni Qin Zuan ang isang katotohanan. Batay sa bilis ng kanyang kalaban, dapat na mas mababa ang fitness nito kaysa sa kanya. O, kailangan niyang ibaba ang kanyang fitness ng sadya upang makipaglaban sa kanya. Kahit na ganoon, ang hindi kapani-paniwalang paggalaw ng paa ng kanyang kalaban ay hindi pa rin nagbibigay ng pag-asa kay Qin Zuan na matalo siya dahil sa malaking agwat sa pagitan nilang dalawa. Naranasan na ni Qin Zuan ang pakiramdam na ito dati laban sa ilang tunay na mga master, kaya natural na naisip niya na ang kanyang kalaban ay hindi isang ordinaryong newbie, kundi isang military mogul na nagkukubli. Sa makatuwid, wala nang galit si Qin Zuan, ngunit nais niyang matuto mula sa kanyang kalaban, sinusunod ng mabuti ang paggalaw ng paa at mga kasanayan ng kanyang kalaban. Habang sinusunod niya, mas lalo nang nagulat si Hansen. Teka, sino kaya ang military mogul na ito? Ang paggalaw ng kanyang paa ay halos kasing ganda ng Heavenly Go, ngunit medyo naiiba rin. Napakaganda nito. Kailan kaya naimbento ang paggalaw ng paa na ito? Ito ba ay bago o isang sinaunang pamana? Hindi alam ni Hansen na iniisip ni Qin Zuan na isa siyang military mogul na naglalaro sa kanya. Patuloy na sinusuri ang Dangshan Sutra, labis na nag-inspire si Hansen. Gamit ang kanyang bagong kaalaman, ang kanyang paggalaw ng paa ay naitaas na mula sa antas ng paggaya kay Queen.
At mas lalo siyang nagiging mahusay dito. Habang nagagalak si Hansen, napansin niyang tumigil sa pag-atake ang kanyang kalaban. Tumingin si Hansen sa kanya, nagtataka, hindi maintindihan kung bakit siya tumigil. Maaari ko bang itanong kung sino ka, Chief? Nagbigay galang si Chin Zuan sa kanya at magalang na nagtanong. Napakalakas ng paggalaw ng paa ni Hansen para kay Chin Zuan, kaya naisip niya na dapat siyang isang military mogul. Hindi ako chief, isang sundalo lamang, direktang sagot ni Hansen. Walang paraan para maniwala sa kanya si Chin Zuan dahil hindi maaaring magkaroon ng ganoong paggalaw ng paa ang isang sundalo. Nakita lamang niya ang kakayahang magbigay ng hindi kapani-paniwalang presyon sa kalaban gamit lamang ang paggalaw ng paa sa ilang mga master. Hindi ito isang estado na makakamit lamang sa ilang hyper-geno arts. Kailangan ng sapat na pagsasanay sa martial arts upang maging kahanga-hanga. Hindi gaanong sanay si Hansen sa martial arts. Gayunpaman, dahil sa kahanga-hanga ng Damshan Sutra, nagawa niyang magbigay ng ganoong presyon kay Chin Zuan sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng ilang mga teknik sa kanyang paggalaw ng paa, na nagpalagay sa kanya na isang military mogul na nagkukubli. Dahil ayaw itong aminin ng kanyang kalaban, ayaw ding pilitin ni Chin Zuan. Gayunpaman, lubos pa rin siyang kumbinsido na isang military mogul si Hansen. Habang pinapanood si Hansen, nagtanong siya, "Kamarada, ano ang pangalan ng iyong paggalaw ng paa? Maaari mo bang ituro ito sa iba? Gusto mo bang matuto?" Nagulat si Hansen sa kahilingan ng babaeng sundalong ito na nagngangalang MS Perfume. "Oo," tumanggaw si Chin Zuan. "Siyempre, matuturuan kita niyan. Ngunit hindi ito isang hyper-geno art na pag-aari ng militar, kaya hindi kita matuturuan ng libre," naisip ni Hansen at sinabi. Natuto lamang siya ng isang bahagi nito hanggang ngayon. Sa pag-iensayo ng mag-isa, maaaring hindi niya makita ang kanyang sariling mga kahinaan, tulad ng isang chess player na hindi kasing obetebo ng isang tagamasid. Kung handa si MS Perfume na magbayad ng presyo, hindi naisip ni Hansen na turuan siya ng isang bagay. Maganda rin sana ang pag-eksperimento sa kanya. Siyempre, hindi niya sasabihin sa kanya ang kompletong mga teknik. "Sabihin mo ang presyo mo, kamarada. Babayaran ko basta kaya ko," nagmamadaling sabi ni Chin Zuan. Alam niyang hindi mabibili ng pera ang paggalaw ng paa ng kanyang kalaban. "Magkasundo muna tayo. Matuturuan lamang kita ng ilang bahagi ng kasanayan. Depende sa iyo kung gaano mo ito matututunan." Dahil taos-puso ang kanyang kalaban, ayaw ni Hansen na magsinungaling sa kanya at sinabi ang katotohanan. "Siyempre, naiintindihan ko iyon." Dahil sa paraan ng pagsasabi ni Hansen, mas lalo pang nakumbinsi si Chin Zuan na siya ay isang military mogul. Okay lang para sa kanya na turuan siya paminsan-minsan, ngunit tiyak na wala siyang oras para maging personal na tutor niya. "Sige, kung gusto mong matuto, kalahating oras ang isang klase. Ako ang magtuturo, at ikaw ang makikinig. Walang tanong. Ang pagitan ng mga klase ay nasa akin." Tungkol naman sa bayad, nag-alinlangan si Hansen. Hindi na kailangan ng pera. Madaling malantad ang kanyang mga account at pagkakakilanlan. Sa paglagi niya ngayon sa Daphne, hindi rin siya makakagawa ng anumang transaksyon ng harapan. Palitan natin ng martial art ang martial art. Para sa unang klase, maaari mo akong bigyan ng tutorial ng mga kasanayan sa kamay na ginamit mo lang. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga susunod na klase mamaya. Ano sa tingin mo? Suhestyon ni Hansen kay Chin Zuan na nararamdaman na marami siyang hinihingi. Ang mga kasanayan sa kamay niya ay hindi pangkaraniwan. Sa pagtuturo sa kanya ng kalahating oras, humihingi siya ng isang hyper-geno art na malamang ay isang S-class art na dinisenyo para sa mga evolvers. Malinaw na napakataas ng presyong ito. Sige, walang pag-aalinlangan na pumayag si Chin Zuan.